Isang maulan na araw para sa inyong lahat. Ibig ko lang ibahagi sa inyo ngayon ang aking istorya tungkol sa kung gaano nilamon ng galit ang aking puso. Sanhi ito ng problema ko sa aking sariling pamilya na hindi ko sukat akalaing mangyayari sa aking buhay. Ni minsan, kahit sa aking panaginip, hindi nangyaring binangungot ako nang may kaugnayan sa mga nilalang na hindi kauri ng mga tao sa mundong ito. Kaya hindi ko talaga inakalang makakasalamuha ako ng ganong uri ng nilalang. Sobrang laki ng aking galit sa mga aswang. Hindi lang sa ordinaryong aswang, kundi maging sa lahat ng uri ng aswang na umiiral sa mundong ito. Noong bata pa ako, lumaki akong may takot sa mga aswang dahil iyon ang ipinangtatakot sa akin ng mga magulang ko. Sa tuwing nahihirapan silang suwayin ako para mapasunod, ginagamit nila ang aswang na panakot sa akin. Ngunit nang magkaroon na ako ng kamalayan sa mundong ito, lalong-lalo nang ako'y nagdalaga na, hindi ko sukat akalain na ang takot ko sa mga aswang ay mapapalitan ng matinding galit laban sa kanila. Ako nga pala si Celestina, lampas 50 ng edad ko ngayon, at mayroon na rin akong sariling pamilya. Nangyari ang lahat ng ito noong dalaga pa lamang ako. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 25 pa lamang ako noon nang maranasan ko ang mga kaganapang ito sa aking buhay. Meron akong 2 nakababatang kapatid. Sila ay sina Carolina at Catalina. Si Catalina ang bunso habang si Carolina naman ang sumunod sa akin. Bale, ako ang panganay. Hindi kami mayaman, pero hindi rin mahirap. Nasa kalagitnaan lang ang estado ng aming buhay. Kontento na kami sa buhay namin, kaya namuhay nga kaming maligaya kasama ang aking mga magulang. Kaya lang, habang lumilipas ang panahon, ay napapansin kong palaging nag-aaway sina nanay at tatay. Hindi pera ang madalas nilang pinag-aawayan, kundi babae. Malakas ang hinala ng aking ina na nambababae ang ama ko noon, kaya hindi na mapayapa ang tahanan namin. May isang gabi nga noon, umuuwing lasing si tatay. Galing siya sa isang pagdiriwang ng kasal ng kanyang dating kaibigan. Kahit gabing-gabi nang nakauwi si tatay, ay inaabangan pa rin siya ng nanay ko. Pagkarating nga ni itay, nag-away na kaagad sila. Saan ka na naman ba nanggaling, Casimero? Kanina pa tapos ang pagdiriwang ah. Siguro ay nanggaling ka na naman sa kabit mo. Ano? Galit ngang bungad na sigaw ni inay sa kanya. Ay nako, tumahimik ka nga rin babae ka. Baka mamaya marinig ka pa ng mga anak natin. Singhal din ni tatay sa kanya. Bakit? Natatakot ka kasi totoo. Doon ka na naman nanggaling sa bahay ng Bruhang Mariana na iyon? Sigaw muli ni nanay. Tila nagbantig ang aking tenga sa narinig kong iyon. Matagal na akong nagdududa na may babae nga si itay. Batay na rin sa mga sinasabi ng nanay ko sa kanya. Pero ngayon ko lang nalaman ang pangalan ng posibleng kabit niya. Nagtago lang ako sa gilid para hindi nila ako makita. Tulog na ang aking mga kapatid. At nasa 2 palapag ng bahay ang kanilang silid. Kaya naman hindi nila masyadong maririnig ang sigawan ng aking mga magulang. Hindi rin naman ganon kalakas ang sigawan nila. Medyo may katamtaman lang.
Nananatili lang akong gising dahil gusto kong abangan ang pagtatalo nila. Gusto ko rin makakuha ng impormasyon, lalo na't hindi naman nagsasabi sa akin si inay kung ano nang nangyayari sa kanila ng tatay ko. Habang lumilipas ang minuto ng pagtatalo nila, naging mainit ang usapan. Palakas ng palakas ang kanilang sigawan hanggang sa nagising na nga ang aking mga kapatid. Pero pinatahimik ko lang sila at tatlo na kaming sumisilip sa mga magulang naming patuloy pa ring nag-aaway. Sa gabing iyon, hindi ko sukat akalain na umabot sila sa puntong nakikipaghiwalay na nga ang aking ama. Nakita ko kung paano nagulat si inay. Maging ang mga kapatid ko ay nagulat din ng gusto. Nag-iyakan kami nun. Iniwalayan ni Itay ang nanay ko nang ganun-ganun na lang. Sa kanya inaming may kabit nga siya at matagal na raw silang may relasyon. Tuloy ay hindi matigil ang aking ina sa pag-iyak. Tinangkang tinalakuran ni tatay si inay, ngunit nagmamakaawa siya na wag iiwan ng aking ama. Lumuhod pa nga si inay, pero wala pa rin. Umalis pa rin ang itay ko at alam ko na kung saan siya pupunta. Saan pa nga ba? Siyempre, doon sa kabit niyang nagngangalang Mariana. Kakagigil. Doon pa lang ako nakagalaw ng makalabas ng bahay ang aming ama. Sabay kaming tatlo ng aking mga kapatid na lumapit sa ina namin. At saka siya binigyan ng isang mahigpit na yakap. Walang tigil sa pag-iyak si inay. Kaya hindi kami nakatulog muli hanggang sa inabot na kami ng umaga. Nagalit ako ng sobrang lakas ng loob ni itay na gawin ang bagay na iyon sa inay namin. Nagalit ako ng sobra dahil sa lakas ng loob ni itay na gawin ang bagay na iyon sa ina namin. At alam niyang galit ako sa kanya, pero mukhang wala naman siyang pakialam. Lumipas ang ilang buwan. Nagulantang na lang ako nang matagpuan si inay na nakahandusay na sa sahig namin. Walang malay. Sa sobrang pagkataranta ko noon ay naunahan pa ako ni na Carolina at Catalina sa paglapit sa aming ina. Nagimbal na lang ang buong mundo ko nang makumpirmang wala na si inay. Agad namin siyang sinugod sa ospital noon at humingi kami ng tulong sa mga kapitbahay namin. Pagkarating doon, mga ilang oras ang lumipas, ay hindi na talaga naisalba pa si nanay. Sobrang sakit. Sinabi sa amin ng doktor na labis na sama ng loob daw ang ikinamatay niya. Sa sobrang laki ng problema ni inay sa pangangaliwa ng ama namin, hindi ko napapansing unti-unti na pala siyang nagdurusa sa kanyang sakit. Hindi siya nagsabi sa amin kaya wala kaming kamalay-malay na may sakit na pala siya dahil sa sobrang stress niya. Walang pagsidlan ang galit na nararamdaman ko para sa aking ama at sa walang hiya niyang kabit. Lalong-lalo na noong nagpakita si itay sa lamay ng aking ina at talagang dinala niya pa ang kabit niya roon. Doon ay parang nawala ako sa aking katinuan. Sa sobrang galit ko'y sinugod ko kaagad ang babaeng iyon. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong magpakita sa amin ditong kabit ka. Lumayas ka rito kung ayaw mong sirain ko yung pagmumukha mo. Sigaw ko kay Mariana habang pilit kong inaabot ang kanyang buhok para sa bunutan ito. Inawakan na kasi ako kaagad ni na Carolina at Catalina. Alam nilang ganito ako magalit. Oo, tahimik ako. Pero pag nagalit ako, hindi ako mahilig magpigil at talagang nakikipagbuno ako. Nasa amin na ang atensyon ng lahat ng taong naroon sa lamay. Ngunit wala akong pakialam. Halaga sa akin ay makalpo ang bruhang naging dahilan kung bakit nagdusa at nasawi ang aming ina.
Akala ko ay doon na magtatapos ang pagkikita namin ng Mariana na iyon. Inaasahan kong hindi na muli pang makita ang kabit na iyon ng aking ama dahil sa ginawa kong pang-aaway sa kanya. Ngunit nagulantang na lang ako ng isang araw. 2 linggo matapos ang libing ng aking ina. Kasama ni Itay ang kabit niya na pumunta sa bahay namin. Dala-dala ng bruhang babae na iyon ang kanya mga malalaking supot na lagayan ng mga damit. Tuloy ay gulat na gulat ako kasabay ng galit na gumapang na naman sa aking puso. Itay, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito ang babaeng iyan? Pagalit ko nang tanong sa aking ama habang dinuduro ko si Mariana na nakangisi lang sa akin. Nagsilabasan na rin ang aking mga kapatid sa kwarto nila dahil sa ingay ko. Alam kong nagulat din sila nang makitang may malaking ahas ang pumasok sa bahay namin. Celestina, anak. Dito natitira ang Tita Mariana mo. Wika ng aking ama na ikinagulat ko ng husto. Ano? Nagbibiro ba kayo? Singhal ko. Kasabay ng kapatid kong si Catalina. Lumapit kaagad sa akin ang mga kapatid ko pagkatapos marinig ang sinabi ng aming ama. Para akong bomba na sasabog na sa galit. Dahil sa lakas ng loob ni Itay, napatirahin sa bahay namin ang kabit niya. Sa mga sandaling iyon, parang nawawalan ako ng respeto sa aking sariling ama. Hindi makatarungan ang ginagawa niyang iyon. Kahit sino pa ang magsabi. 2 linggo pa lang pagkatapos mailibing ang aming ina, tapos bigla na lang may ibang babae ang papasok sa pamamahay namin bilang ikalawa naming ina. Kalokohan ang bagay na iyon. Napakakapal din pareho ng pagmumukha nila. Mabilis ngang kumilos ang aking mga paa, tsaka ko nilapitan si Mariana. Dinuro ko muli ang pagmumukha niya at saka hinila bigla palabas ng bahay namin. Aray, bastos kang bata ka. Bitawan mo ko. Maarting sigaw ni Mariana. Ngunit lalo ko pa siyang hinila palabas. Agad naman akong hinabol ng aking ama. Tsaka pilit na pinigilan. Ngunit nagpupumiglas na ako at nagsisigaw. Naririnig kong tinatawag ako ni Carolina para pigilan ako. Samantalang si Catalina naman ay sang-ayon sa aking ginagawa. Bahagya niya pa akong tinulungan hanggang sa tuluyan nang makalabas ang babae. Ngunit mabilis namang lumapit si Itay sa kanya, kaya lalo akong nagalit. Nag-iinit na ang aking katawan sa matinding galit na nararamdaman ko. Sigaw ako ng sigaw para palayasin doon si Mariana. Ngunit nagulat ako nang sigawan din ako ng aking ama. Pinagalitan ako ni Itay dahil sobra na raw ang pagiging bastos ko. Na hindi niya inisip na walang kasing bastos ang ginawa niya sa aming yumaong ina. Nang dahil sa kanilang dalawa ni Mariana, nagkasakit si nanay hanggang sa hindi niya nakayanan at ikinasawi niya iyon. Ngayon, may lakas pa ng loob si Itay na patirahin sa bahay namin ang kanyang kabit. Hindi ba't pambabastos iyon sa amin ng mga anak niya? Maging sa yumao kong ina, malaking pambabastos iyon. Kaya ba, mga kaaswang, anong masasabi niyo? Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili at nagawa kong sugot-sugutin ang aking ama. Kinampihan ako ni Catalina at kaming dalawa ang nakikipagtalo kay Itay. Samantalang si Carolina ay tahimik lang na umiiyak. Alam kong ayaw ng kapatid kong iyon na hadlangan ang ikinalaligaya ng ama namin. Ngunit nagalit na rin ako sa kanya dahil sa pananahimik niyang iyon. Ay para niya na ring kinakampihan si Mariana. Sa sobrang sama ng loob ko kina Itay at Carolina, ay galit na galit akong lumabas ng bahay. Tinawag ako ni Catalina. Ngunit hindi ko na siya pinansin pa
Hindi ko kayang tagalan na makita ang pagmumukha ng kabit ng aking ama. Baka makakapatay lang ako ng tao. Mabibigat ang aking bawat yapak sa labas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta gusto ko lang munang lumayo sa bahay namin. Sobrang gulo na. Sa sobrang galit ko ay napapaiyak na nga ako. Ganon kasi ako kung labis akong magalit. Naluluha ang aking mga mata nang hindi sinasadya. Kung wala lang sana kaming mga kapitbahay ay talagang hindi ako magkamayaw sa pagsisigaw sa labas habang naglalakad ako. Hanggang sa maya-maya pa ay may nakasalubong akong matandang babae. Titig na titig siya sa akin pero hindi ko pinansin at nilampasan ko lang. Ngunit napahinto ako nang bigla niya akong tinawag. Paglingon ko ay naglalakad na siya papalapit sa akin pabalik. Mag-ingat ka sa babae ng iyong ama, Celestina. Hindi mo siya kilala. Nakakakilabot na wika ng matanda sa akin. Ngunit kumunot lang ang aking noo. Ano po? Bakit po? Baka po siya ang hindi nakakakilala sa akin. Siya dapat ang mag-ingat sa akin, Lola. Baka hindi ako makapagpigil. At isauli ko sa impyerno ang buhay niya. Galit kong tugon. Kahit na hindi ko kilala ang matandang iyon. Ngunit nakakapagtaka, nakilala niya ako. Binabalaan kita, iha. Mapanganib si Mariana. Dagdag niya pang wika habang tinititigan ako sa mga mata. Tuloy ay hindi ko napigilang kilabutan sa paraan ng kanyang pagtitig sa akin. Bakit po ba? Ano bang mayroon sa babaeng iyon? Tanong ko sa kanya. Malalaman mo ngayong huling linggo ng buwan na ito. Sa kapilugan ng buwan at sa pagsapit ng gabi. Sabi niya sa akin. At saka walang pasabing naglakad na paalis sa harapan ko. Hindi ko napigilan ang pagkunot ng aking noo. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi ng matandang iyon. Ngunit kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan din. Gayunpaman, hindi ko na lang muna iniisip yon at naglakad na lang ako muli patungo sa bahay ng aking malapit na kaibigan. Hindi namin sila kapitbahay, ngunit hindi naman ganun kalayo kung pupuntahan ko. Wala akong balak na matulog sa bahay namin hanggat alam kong naroon pa ang ahas na tila anay na rin ang aming tahanan. Doon ko nilabas sa aking kaibigan ang sama ng loob ko. Ikinwento ko sa kanyang lahat ng nangyari sa aming pamilya. Katulad ko, galit din ang reaksyon ng aking kaibigan sa kabit ng itay ko. Maging kay itay ay nagalit din siya ng bahagya. At walang problema sa akin ang bagay na yon. Lalo na't malaki rin ang galit ko sa kanya. Si itay at ang kabit niya ang itinuturing kong pumatay sa aking kawawang nanay. Kinaumagahan, nagpasalamat ako sa aking kaibigan sa pagpapatuloy niya sa akin. Pagkatapos noon ay umuwi na rin ako sa amin. Inaasahan kong umalis na sa bahay namin si Mariana. Ngunit uminit na naman ang aking ulo nang makitang naroon siya sa labas kasama si itay. Batay sa suot na damit ng babaeng iyon, ay halatang doon nga siya natulog sa bahay namin. Pagkaramdam ko ay wala na talagang katapusan ang galit na nararamdaman ko. Pero wala na akong nagawa pa, lalo na't mag-aaway lang din kami ni tatay. Kung papalag pa ako sa gusto niya. Kaya kahit sobrang labag sa kalooban ko, hinayaan ko na muna si Mariana na manatili sa bahay namin. Pero wala akong balak na payagan siyang manatili roon habang buhay. Hindi ko monsulta si itay sa aming mga anak tungkol sa pagpapatira niya ng kanyang kabit sa bahay namin. Kaya kahit pumuti man ang uwak, hindi ako makakapayag na habang buhay kong makikita at makakasama sa ilalim ng iisang bubong ang Mariana na iyon.
hanggang sa naalala ko ang sinabi sa akin ng matanda kahapon. Naging interesado ako bigla sa sinabi niya tungkol kay Mariana. Kaya nang sumapit ang huling linggo ng buwan na iyon, ay gabi-gabi akong nag-aabang sa labas ng silid ni Naitay at Mariana. Kabilugan na nga ng buwan ng linggong iyon at hindi maganda ang duda ko sa sinasabi ng matanda. Gabi-gabi ay nagtatago ako sa madilim na sulok ng bahay namin habang nakapatay ang ilaw para abangan si Mariana na lumabas dahil ang hinala ko, isa siyang aswang. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 4 na gabi na akong nag-aabang. Ngunit walang nangyari. Wala akong natagpuan hanggang sa pagsapit ng 5 gabi. Doon ako kinabahan nang lumabas si Mariana ng silid nila at nagmamadaling umalis ng bahay. Kaya agad ko siyang sinundan. Hindi ko sukat akalaing doon siya magtungo sa likuran ng bahay namin at kitang-kita ng aking mga mata kung papaano nahahati ang kanyang katawan pagkatapos niya itong pahira ng isang likido na kumikintab. At pagkayari noon, tsaka siya lumipad ng malayo. Dahil sa gulat ko ay hindi kaagad ako nakakilos. Para akong tinamaan ng kidlat sa aking nasaksihan. Pambihira, manananggal palang Mariana na iyon. Sabi ko sa sarili ko nang makabalik na ako sa katinuan. Pagkatapos nun ay dali-dali na akong tumakbo papasok sa mga silid ng aking kapatid. Kaagad ko silang kinising kahit gabing-gabi na. Natataranta naman sila sa aking sinabi at hindi pa naniniwala si Carolina sa akin. Kaya inaya ko kaagad silang dalawa na magtungo roon sa labas ng bahay namin para makita mismo ng kanilang mga mata. Pagkarating namin doon, halos masuka nga si Carolina sa kanyang nakikita, samantalang tila naluluha naman si Catalina dahil sa takot. Tulad ko ay gulat na gulat din sila at hindi makapaniwala. Tawagin ninyo si Itay at nang makilala niya kung sinong babaeng pinapasok niya sa pamamahay natin. Wika ko sa kanilang dalawa. Ate, wala si Itay ngayon sa atin. May dinaluhan siyang lamay sa kabilang baryo. Saad ni Carolina. Nadismaya ako sa aking narinig. Kung kailan napakasakto ng pagkakataon. Tsaka naman wala si Itay sa bahay namin. Sa mga sandaling iyon kasi ay hindi rin namin alam kung ano ang gagawin. At saka natatakot din kaming lapitan ang kalahating katawan ni Mariana. Kaya pumasok na lang kami muli sa sarili naming mga silid. Nung nakahiga na ako ay hindi ko alam kung nakatulog na ang dalawang iyon. Pero ako, hindi na naman ako makatulog. Maging ang pagbalik ni Mariana ay naririnig ko. Ngunit hindi ako nagpakita sa kanya dahil natatakot pa ako. Parang nawalan yata ako bigla ng lakas na kalabanin siya. Pagkatapos kong matuklasan na isa siyang manananggal. Kinaumagahan, palihim kong kinausap si Itay na makahanap ako ng pagkakataon na hindi sila magkasama ni Mariana. Sinabi ko sa kanya ang aking nakita. Ngunit nagalit si Itay sa akin at hindi siya naniniwala. Kahit naging saksi ko ang dalawang kapatid, ay hindi pa rin talaga naniniwala si Itay. Para sa kanya ay isa lang iyong malaking kalokohan. Tigilan mo na ako sa paninira mo kay Mariana Celestina. Sa oras na gagalawin mo pa ang mahal ko, mananagot ka na sa akin. Wika ni Itay na nagpatulo sa ilang butil ng aking luha. Sakit at galit ang sanhi ng luhang iyon. Wala na yata talaga sa tamang pag-iisip ang aming ama at maging ako na anak niya ay kayang-kaya niyang ipagpalit sa kanyang kabit. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagsagawa ako ng isang plano kung paano ko ibubunyag ang lihim ng babaeng iyon. Gusto ko rin siyang kitilan ng buhay
dahil masama siyang nilalang at panganib sa buhay ng ibang tao. Hindi ko rin alam kung saang baryo siya nang bibiktima. Dahil sa baryo namin ay wala naman akong nababalitaan na may nabiktima ng aswang. Siguro ay nasa malayo dahil wala namang napabalita sa baryo namin na naging biktima naman na nanggal. Doon ko inaya ang aking mga kapatid na sumama sa aking plano. Ngunit hindi ko inasahang wala ni isa sa kanila ang gustong tumulong sa akin. Si Carolina, gusto niya pa ring hayaan si Itay na maging masaya. Samantalang si Catalina naman na akala ko ay magiging kakampi ko. Duwag din naman pala. Natatakot daw siya sa ganoong laban. Kaya wala na akong ibang pagpipilian kundi mag-isa na lang naharapin ang bagay na iyon. Sinuyod ko ang buong baryo namin para itanong kung saan nakatira ang matanda. Alam kong matutulungan niya ako sa bala ko laban sa manananggal na kabit ng aking ama. Inilarawan ko pa ang itsura niya para makilala siya ng mga tao. Ngunit ni isa ay walang nakakakilala sa kanya. Hindi ko rin kasi alam ang kanyang pangalan. Kaya nahirapan tuloy akong hanapin ang matandang iyon. Pauwi na nga sana ako nang may biglang magsalita mula sa aking likuran. Ako ba ang hinahanap mo, iha? Wika ng isang pamilyar na boses. Paglingon ko ay bumungad sa aking paningin ang matandang hinahanap ko. Ikaw nga, Lola. Natutuwa akong sagot sa kanya at saka mabilis siyang nilapitan. Alam ko ang kailangan mo. Halika, sumama ka sa bahay ko at doon natin iyon pag-usapan. Wika niya. Walang pagdadalawang isip akong sumunod sa kanya, lalo na't nararamdaman kong ligtas naman ako sa matandang iyon. Mahaba ang aming nilakad. Hindi ko sukat akalaing napakalayo pala ng kanyang tirahan mula sa mga kabahayan. At talagang hindi pa siya nagsasalita habang naglalakad kami. Sa layo ng nilakbay namin, nakarating na kami sa kabilang baryo. Pagkarating namin sa bahay na matandang iyon, ay agad niya akong pinatuloy. Doon pa lang siya nagpakilala sa akin. Anasita ang kanyang pangalan, pero mas kilala siya sa baryo nila bilang Lola Sita. Nagkwento kaagad sa akin ng matanda. Nalaman kong kilala niya nga talaga si Mariana. Doon pala sa baryo nila Lola Sita madalas na sumasalakay si Mariana tuwing kabilugan ng buwan. Naging biktima nga ng babaeng iyon ang apo ni Lola Sita. Nais niya raw na magiganti. Ngunit sa tanda niya ay wala na siyang sapat na lakas para gawin iyon. Hindi rin makakapaghiganti ang anak niya na ama ng batang nabiktima dahil pilay naman daw ang lalaking iyon. Bukod pa rito, ang lahat ng mga naninirahan sa baryo nila ay takot kay Mariana dahil lubhang malakas daw ang babaeng iyon kapag nasa anyong manananggal ito. Hanggang sa tumayo si Lola Sita at may kinuha sa kanyang silid. Pagbalik niya ay bitbit na niya ang dalawang bagay. Isa itong agimat na pangil ng buhaya, iha. Ito naman, isang mutya ng kawayan. Isuot mo itong mutya at gamitin mo ang agimat. Labanan mo sanang babaeng manananggal na iyon. Umaasa kaming lahat sa iyo. Nakikita ko ang tapang sa iyong mga mata. At iyan ang tapang na wala ang mga tao rito sa baryo namin. Kaya patuloy kaming sinasalakay ni Mariana dahil wala na isa ang may tapang na lumaban sa kanya. Mahabang saad ang matanda. Napatitig naman ako sa sinasabi niyang agimat at mutya. Napakaganda ng mga bagay na iyon. Isinuot na nga sa akin ni Lola Sita ang kwintas na mutya ng kawayan. Tsaka niya kinuha ang aking kalawang kamay at inilagay roon ang malaking pangil ng buhaya. Napakatulis nun
at kung titignan ay talagang nakakasugat ng katawan. Binigyan ako ni Lola Sita ng mga impormasyon kung paano ka raw kikitila ng buhay si Mariana. Sa susunod na araw daw ay susundan ko siyang muli kung saan niya iiwanan ang kanyang kalahating katawan. Ang una kong gagawin ay buhatin ang kalahating katawan niya at magtago sa ligtas na lugar. Dahil kung sisikat ang araw at hindi pa rin makakabalik si Mariana sa kanyang pagiging anyong tao, ay tsaka lang siya babawian ng buhay. Ngunit mabilis niyang mararamdaman na may gumagalaw sa kanyang katawan. Kaya kailangan kong bilisan ang pagtakbo papunta sa lugar kung saan ako magiging ligtas. Iyong hindi niya mapapasok at hindi maaaring sa loob ng bahay namin dahil tiyak nakakampihan pa rin siya ng aking ama. Lalo na nang sinabi ni Lola Sita sa akin na alam pala ni Itay ang tungkol sa pagiging manananggal ni Mariana. Nagpapanggap lang ang Itay ko na wala siyang alam. Lalo patuloy akong nagalit nang mapagtanto ko na talagang mahal niya ang babaeng iyon dahil tanggap niya sa kabila ng pagiging manananggal ng kanyang kabit. Bukod pa rito, kung sakaling may masamang mangyari sa balak kong pagtago sa kalahating katawan ni Mariana, ay tsaka ko lang gagamitin ang aking mutya at agimat na bigay ni Lola Sita sa akin. Pagkatapos kong makakuha ng impormasyon at sandata mula sa matanda, ay nagpaalam na nga ako. At umuwi na ng bahay namin ng may dalang plano kung paano ko tatapusin ang hininga ni Mariana. Pagkarating ko sa bahay, wala na naman doon si Itay dahil nasa trabaho siya. Malakas din ang loob niyang iwanan dito ang kabit niyang inaayuhan ng kanyang mga anak. Tanghaling tapat nang magluto si Mariana ng pagkain namin. Natatawa ako na nagagalit nang maabutan ko siya sa kusina namin. Ngunit hindi ko siya pinansin at uminom lang ako ng tubig. Kaya lang nagpantig ang aking tenga nang marinig ko ang sinabi niya. Bakit ba ayaw niyo pa ring tanggapin ang katotohanang patay na ang inyong ina? Lalo ka na, Celestina. Wika ng bruhang kabit. Hindi ko napigilang pandilatan siya ng mga mata. Bakit? Gusto mo bang sumunod sa hukay ni inay? Ililibing kita sa tabi niya, pero hindi mo na kailangan ng kabaong. Galit kong saad. Lalo pa akong nagalit nang humahalakhak lang siya. Hindi ko inakalang kayang-kaya na niya akong labanan sa pagmamaldita. Sumasagot na rin siya sa akin. Siguro dahil wala rito si tatay kaya malakas ang loob niyang ipakita ang tunay niyang ugali. Kapag nasa paligid kasi niya ang aking ama, nagsasanta-santahan siya. Akala mo ay kung sinong santa na hindi makabasag ng pinggan. Pero ang sarap niyang saksakin ng tinidor sa ngalangala. Talagang hindi ako nagpatalo sa kabit na iyon ni Itay. Ininsulto ko kaagad ang niluto niyang ulam. Itsura pa lang at amoy, hindi na masarap. Walang-wala sa luto sa amin inay noon. Sinabi ko ring hinding-hindi niya malalampasan ang inay ko sa buhay ni Itay. Kahit ang mapantayan man lang. Kasi si inay, siya ang tunay na asawa at ang babaeng unang minahal ni Itay na pinakasalan niya. Samantalang si Mariana ay hanggang kabit lang. At posibleng mabalis lang din magsawa si Itay sa kanya dahil walang-wala si Mariana sa ganda ng aking ina. Nagawa nga siyang apagpalit ni Itay, pero mukhang puwet ng kaldero naman ang ipinalit niya. Iagdag pa yung buhok ni Mariana na parang nakakakita ng multo sa sobrang gulo. Paano pag multo no kalbo? Matatakot kaya kayo? Kung ano-ano pang pang-iinsulto ang binabato ko kay Mariana, wala akong pinapalampas sa pisikal ng itsura dahil gusto kong itarak sa kanyang isipan na nabulag lang si Itay sa kanya. Hanggang sa nakikita kong napipiko na si Mariana at masama na ang kanyang tingin sa akin. Pagsisihan mo ang pagiging maldita mo sa akin, Celestina.
Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Hindi mo alam kung gaano kalaking panganib ang kakalabanin ako. Matapang na saad ni Mariana na nagpangisi sa akin. Nakuha ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya natuwa ako, lalo na't wala siyang kaalam-alam na alam ko na ang sekreto niya. Lalong wala siyang ideya na pinagpaplanuhan ko na siyang burahin sa listahan ng mga buhay sa mundong ito. Talaga ba, Mariana? Sigurado ka bang hindi pa kita kilala? Natitiyak mo bang hindi ko alam ang pinaka-iniingatan mong sekreto? Makahulugan kong tanong sa kanya at saka ako muling ngumisi. Nang makita ko ang gulat at pagtataka sa kanya mga mata, lalong nagbunyi ang aking kalooban sa tuwa. Tuwang-tuwa akong makita ko kung paano siya nasindak. Pagkatapos noon ay tinalikuran ko na siya at iniwanang nakatulala sa kusina. Hindi dapat ako ang hinahamon ng babaeng iyon dahil hindi ako duwag para hindi pumatay ng katulad niyang aswang na manananggal. Lalo na ngayong may tinatago akong alas na mutya ng kawayan at aggimat na pangil ng buhaya. Talagang sapat na ang lakas ko para labanan siya sa tahimik at matalinong paraan. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na rin si Itay sa bahay namin. Naririnig ko lang ang boses niya sa labas, pero wala akong pakialam. Ayoko siyang makita. Nagmumukmok ako sa aking kwarto at naglalabas ng sama ng loob kasama ang dalawa kong kapatid. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang pumasok si Itay sa kwarto ko at saka ako binungaran ng sermon. Ano ka ba, Celestina? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong huwag mo nang guguluhin si Mariana? Talagang matigas ang ulo mong bata ka. Galit ngang sigaw ni Itay. Agad kong pinandilatan ng tingin si Mariana na nasa likuran ni Itay at nakangisi sa akin. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng iyon at may gana pa siyang magsumbong. Siyempre dahil wala na akong respetong natitira pa sa aking sariling ama, gumanti kaagad ako sa kanya ng sigaw. Kaya nag-away na kaming dalawa. Ipinagtatanggol ako ni Catalina habang tahimik pa rin si Carolina tulad ng nakagawian niya. Sobrang dismayado ako dahil nag-aaway kami ni Itay nang dahil sa walang kwenta niyang kabit na manananggal. Sa dami ng pwedeng gawing kabit, manananggal pa talaga. Hinding-hindi ko kayo hahayaang sumaya ng kabit mo, Itay. Kamumuhian ko kayong dalawa habang buhay. Kayo ang pumatay sa aking ina. Kaya wala kayong karapatang mamuhay ng masaya pagkatapos ninyong pagdusahin ang nanay ko. Malakas kong sigaw habang pinapahiran ang aking luha. Pinalayas ko kaagad sila sa aking kwarto at saka padabog na sinarahan ang pintuan. Hinding-hindi talaga ako magawang apihin pagkatapos nilang patayin sa sama ng loob ang aking ina. Hindi nila alam kung gaano kasama kung magalit ang katulad kong panganay na anak. Titiyakan kong magiging miserable rin ang buhay nilang pareho. Makalipas ulit ang mga araw. Sobrang liwanag ulit ng buwan at napakabilog na nito. Alam kong lalabas na naman si Mariana para gawin ang kanyang likas na pambibiktima sa mga inosenteng tao sa kabilang baryo. Kaya inihanda ko na ang aking sarili. Muli kong kinausap ang aking mga kapatid sa huling pagkakataon. At masayang-masaya ako nang sa wakas ay sumang-ayon na rin sila para tulungan ako. Gusto ko pa rin maging masaya si Itay sa kabila ng ginawa niya sa nanay natin. Pero kung manananggal lang din ang gagawin niyang kapalit ni nanay, siguro ay oras na para tulungan kita, ate. Saad ni Carolina sa akin. Ako rin, ate. Lalabanan ko na ang takot ko. Hindi na ako magpapakaduwag sa pagkakataong ito. Wika naman ni Catalina. Ay, salamat. Mabuti naman kung ganun. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi ko rin hahayaang mapahama kayong dalawa.
Kaya natin ito, mga kapatid ko. Bulalas ko at saka niyakap sila pareho. Naganda na nga kaming tatlo. Tutulungan na ako ng mga kapatid ko. Kaya dito sa aking silid ko na dadalhin ang kalahating katawan ni Mariana. Kahit sobrang nakakadiri ang bagay na iyon. Inihanda ko na rin ang lahat ng kandado at malalaking mesa na gagawin naming panangga kung aatakihin ni Mariana ang aking silid. Titiyakan ko rin na hindi makakapasok si Itay para tulungan ang kanyang kabit. Magtutulungan kaming tatlo. Hindi lang para sa inay namin, kundi para na rin sa mga taong nabiktima at bibiktimahin pa lang ni Mariana. Lumipas pa ang maraming oras. Umalis na nga si Mariana sa bahay namin. Kaya agad na namin siyang sinundan. Pagkatapos niyang hatiin ang kanyang katawan, naghintay muna kami ng ilang minuto para makalipad siya. At kapag makalayo na siya ay saka namin kukunin ang kalahating katawan niya. At nang makalayo na nga siya, binuhat na nga namin na ang kalahating katawan ng malananggal. At saka tumakbo ng mabilis papasok sa aming bahay. Agad na binuksan ni Carolina ang aking silid at saka mabilis na kinandado. Kabado kaming tatlo hanggang sa hindi nagtagal ay may umaatake na nga sa labas ng aking silid. Nagising naman si Itay dahil doon at nalaman niya kaagad ang nangyari. Kaya nagpupumilit siyang pumasok sa silid ko. Pero matibay ang kandado at mga mesang iniharang namin ng aking mga kapatid. Celestina, ibigay mo ang kalahating katawan ni Mariana. Sigaw nga ni Itay sa labas, pero hindi ko siya pinansin. Inihanda ko pa rin ang aking agimat at mutya kung sakaling masira ni Mariana ang aking bintana. Ngunit mabuti na lang ay bigyo siyang gawin iyon. Hanggang sa lumipas ang maraming oras, sumapit na rin ang umaga at dahang-dahang sumikat ang araw. Doon nga nabawian ang buhay si Mariana sa labas. Galit na galit si Itay habang umiiyak siya. Minumura niya pa ako, kaya hindi ko rin naiwasang maiyak. Pero hindi ko na lang inintindi iyon. Dahil magbubunyi naman sa tagumpay ang aking kalooban. Sa wakas, natapos na rin ang aking problema kay Mariana. Wala nang kabit na sumira sa aking pamilya at wala nang manananggal na nagsisilbing panganib sa buhay ng mga tao sa kabilang baryo. Maghihintay na lang din ako kung kailan huhupa ang galit ni Itay sa akin, maging sa aking dalawang nakababatang kapatid. May mga ilang araw din na nagluluksa si Itay. Inom siya ng inom at minsan din ay umaalis kaming magkakapatid. Sobrang gulo ng buhay namin. Pero kalaunan ay unti-unti kaming bumangon. Lumuwas si Itay sa Maynila at nag-apply pa abroad. Sa awa naman ng Diyos ay natanggap naman siya. Hanggang sa paglipas ng mga taon ay nakapag-asawa na kami at nagkanya-kanya na ng buhay. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po at God bless sa inyo. Ingat, mga masisipag.